18, 2024, just to inform you na laganap dito sa Pilipinas ang magnanakaw at scammer. Ang marami talaga scam. Iba't ibang klaseng scam, lalo na sa mga online. Tungkol sa scam sa investment, scam sa yung mamumuhunan ka lang daw ng pera, wala kang gagawin. Marami yan dito sa Pilipinas. Pero hindi totoo. Lulukohin ka lang. At yung iba dyan nagsara na. Pero meron pa rin patuloy na nag-scam. Number 2, yung sa online, kahit sa Shopee or sa online, lalo na sa FB, padadalan ka ng product na wala naman or hindi tugmad sa in-order mo, scam din yon. Yung iba actually yung magsisend ka ng payment tapos hindi darating yung product. Merong mga ganun. Maraming scam. Kaya mag-ingat kayo. Iba't ibang klaseng scam. Actually, yung pagiging scammer na yan ay nagsimula yan sa pamilya mo. Ikaw muna pinagpraktisan yan. Diba, dito sa Pilipinas kasi maraming mga Pilipino na nangungutang, paawa-effect, madrama sa pamilya niya o kamag-anak niya. Pero, mangungutang, pero yung utang niya ay katumbas ng hingi, ayaw magbayad. Karamihan. So, ang pinagpraktisan muna niyan talaga sa pamilya. Kaya nga sabi ko, sa bawat pamilya, bawat kamag-anak, bawat pamilya, bawat bahay magsisimula ang pagbabago. Kasi sa'yo nag-practice yan, nalokohin ka. Tapos hanggang ibang tao na ang ini-scam niya, ibang tao na ang pinag-practicean niya ang lokohin at mag-scam, lalong-lalo na pagdating sa pera. Ang gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng bawat pamilya at bawat kamag-anak, kung meron kang pamilya dyan sa sarili mong pamilya na alam mo ang scammer, pwede mong isumbong sa pulis, ikaw mismo maging bahagi ka para mahuli na siya, no? Maraming klase ng scam dito, lalo na yung tungkol sa mga yung kikita ka daw ng ganito, tapos pinaasa-asa ka lang, after a year, sarado na, or iblinak ka na, or hindi mo na makita. Marami dito sa Pilipinas noon. So, sa'yo magsisimula ang pagbabago sa bawat pamilya at bawat kamag-anak. O baka ikaw mismo, scammer ka na nanonood ka ng video ko, ito na yung panahon ng pagbabago kasi sa Pilipinas magsisimula ang pagbabago. Pwede kang mag-aral ng mga skilled work sa TESDA. Kung hindi ka naman nakapag-elementary at high school, kasi bago ka mag-TESDA, alam ko kailangan graduate ka na high school. Try mo, mag-umpisa muna kung anong level ka, kahit anong matanda ka na. Mag-aral ka muna magbasa at magsulat kung hindi ka marunong magbasa. Elementary, mag-back to school ka sa public school or high school. Pagka-graduate mo na high school, tsaka ka mag-TESDA. Kasi ang alam ko talaga, may test, kailangan graduate ka ng high school. Yun ang alam ko, no? Pero hindi ako sigurado kasi hindi ako na-update na pumunta ng TESDA. Ilatag niyo yun. O kaya magtinda ka ng karinderya or kahit magnegosyo ka, di ba? Kasi pag ninegosyo naman, pag sarili mo, hindi mo kailangan nakapag-aral dyan. Kasi sarili mo naman yun. Pwede ka magtinda ng banana Q, barbecue, pansit. Kaya nga, ilatag yung mga simpleng lutuin na training sa all barangays, na kahit hindi nakapag-elementary o high school, sa barangay ko nalalagay yun, di ba? Para matuto ng pag-aaral, makapag-umpisa siya. Yun, yung pagtitinda ng bilo-bilo na lugaw, kasi very common yun ngayon na hindi mo pinagpipilitang ibenta, kusang binibili. Or kung gusto mo, dahil laganap ngayon ang boom na negosyo ay farm, talipapa, palengke, grocery, lahat ng hilaw. Kasi merong cooking lesson sa all student, bata't matanda, may ipinawala para gawin silang new version citizen. Kasi ang new version citizen, bawat isang tao marunong magluto. Kasi isa sa issue yon na ginagamot sa ngayon, kaya naka-all student. Kasi sa all student, magsisimula ang pagbabago, di ba sinabi ko? Pag matanda na hindi nag-aaral, self-motivated siyang kikilos, nasasali sa pagbabago. Self-motivated niyang ipapakita sa loob ng pamilya niya yon kahit hindi siya nag-aaral.
Sa'yo magsisimula ang pagbabago sa lahat ng scammer na gustong magbagong buhay na. Panahon na para magbago ka na. Para naman matulungan ang mga scammer na makapagbagong buhay, to all government na nasa position, palatag nyo po ang lahat ng iba't ibang klaseng training gaya ng skilled work, kahit maging rider pwede, driver, di ba? Pwede para kahit pa paano may alam mo ba yung mga tricycle driver kumikita yan ng 500 a day, maging grab rider ka 1,000 plus, etc., etc., no? O kaya yung mga tile setter, karpintero, yan. Kasi marami ako nakilala mga karpintero, hindi, meron pa nga mga no read no write. Skilled ang natutunan niya pero hindi siya marunong magbasa at magsulat. Meron pong mga ganon. Kaya nga ngayon, ang pinapalatag ko sa government, pati pagbabasa at pagsusulat, kailangan matutunan niya rin yun. New version, marunong magbasa at magsulat, at may ipon. Ang sinasabi ko, may ipon, hindi nagsasayang ng oras sa chismis at bisyo. Walang bisyo. Yun ang new version. May magandang resulta sa trabaho at sa pamilya. Kaya nga, ilatag niyo yung mga libreng training para sa pagbabasa at pagsusulat para sa mga taong ganun ang sitwasyon niya na hindi siya marunong magbasa at magsulat. Kasi merong mga ganun na hindi marunong magbasa at magsulat pero magaling mag-scam. Nakikita mo yan sa mga construction worker. Tinatakasan niya yung mga gawa niya, mangunguha ng pera tapos hindi na babalik. Pero hindi siya marunong magbasa at magsulat, pero magaling siyang loko, magaling siyang mag-scam. Yun lang, hanggang dito na lang aking video. See you on my next video. Sinasabi ko sa'yo, maraming klaseng, iba't ibang klaseng scam. Yun lang, bye-bye!